Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nauwi sa pananaksak ng screwdriver ang away kalsada ng tatlong nakamotorsiklo sa Taguig. Sabi ng nanaksak na rider, dumepensa lang siya dahil pinagbantaan ng mga nakaaway. Ang dalawa namang sinaksak, inaresto rin dahil nabistong may mga warrant para sa hiwalay na kaso. Nakatutok si Oscar Oida. Nakabibigla ang laman ng video sa social media kung saan makikitang inuundayan ng saksak ng isang rider ang mga sakay ng isa pang motorsiklo. Kahit tumba na ang target, hindi pa rin tumigil ang suspect. Hanggat sa naglakad ito papalayo na animoy walang nangyari. Natsyempo namang may nagpapatrulyang pulis sa lugar kaya agad na aresto ang suspect. Yung pulis natin nandun, yung patrolya natin, kaya yung sinasabi nga kanina ng TMO, nakita nila yung mobile patrol natin na nandun, nakapag-respond kaagad at nahuli nga itong suspect natin. Ito, nung pagtawag ng pulis, actually patakas ka na eh, no? Paalis na siya eh. Kaya nung na-accost na siya ng pulis, arrested siya, itong dalawa na kinuha rin. Siyempre, ang first responder naman natin dyan, hindi pa alam ang buong istorya niyan, kaya siyempre mag-iimbisi pa yan. But good thing, kukunin sila parehas. Ang biktimang mangilang beses inundayan ng saksak, buhay. Bagamat sugatan, di naman daw kasi bumaon ang mga saksak. Nararamdaman ko po pero hindi nagpa-puncture po. Kaya sabi ko parang screwdriver. Halos mamatay ako sir kung kutsilyo, patay ako. Nakita mo meron dito sa dibdib ko sa puso, dalawa sa tiyan, meron sa tagiliran. Kwento nilang magkasama, nag-umpisa raw ang lahat ng maharangan umano ng suspect ang dinaraanan nila sa may Kalayaan Avenue Taguig kahapon ng hapon. Nang mag-react sila, dinerty finger daw sila nito. Pero na-block yung dalawang sakyan. Kaya sobrang init. Lahat po nagbubusinaan na, pati lahat ng mga nakamotor. Kaya ngayon, ginawa ko, nag-rev ako ng malakas para makuha pansin niya. Ngayon, yung pag-rev ko, sakto, ayun na, niya ako. Nang magpang-abot daw sila sa stoplight, Nalapitan namin, parang kinumpronta lang namin bakit mo kailangan yung mag-ganun. Tapos palitan ng salita, so nagpaawat kami, okay na. Tahimik na po, wala na po nagsasalita. Hinintay na lang namin mag-go, bigla siyang inistan niya yung motor niya, binuksan niya yung compartment, kinuha niya yung screwdriver. Yun na po. itinanggi naman ng suspect na nag-dirty finger siya. Kaya lang daw niya nagawang manugod ay dahil pinagbantaan siya. Gawa po nung galit na sinabi sa akin na huwag daw po akong liliko. May kakalagyan daw po ako. Pero yun lang po yun eh. Inataw na po ako ng helmet eh. So dinipensahan ko po. Agad ikinasa ang kasong 2 counts of frustrated homicide at illegal possession of deadly weapon laban sa suspect. Pero di pa pala dito nagtatapos ang lahat. Dahil lang i-check ng mga pulis ang records ng mga complainant, meron silang nadiskubre. Nalaman po namin through e-warrant system natin ng PNP na meron po silang unserved at active warrant. Yung pong isang biktima natin may 2 standing warrant, isang theft at saka isang carnapping, habang yung isa namang biktima natin din ay may kasong frustrated homicide. Tuloy, ang kanina lang ay mga complainant, biglang naging suspect. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo. Di na muli nagpa-interview ang dalawa, pero ayon sa kanila, sentence served o napagsilbihan na raw nila ang sentensya sa mga nasabing kaso. Kami po ang nag-serve ng warrant, kami po yung magre-return warrant sa court. Malalaman din po namin dito kung ano po ang status ng warrant na na-serve nila o na naibigay nila. Pero sa ngayon, pasamantala, sila po ay i-hold muna namin. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Nawi sa bangungot ang masaya sanang bakasyon sa Taiwan ng isang batang Pilipino kasama ng kanyang pamilya. Pinaghahampas kasi at tinapaktapakan ng isang lalaki ang biktimang 2 taong gulang pa lamang. Nakatutok si JP Soriano. Excited ang pamilya Balagtas nang dumating sila sa Taiwan nitong April 25 para sana mamasyal at mag-enjoy kasama ang 2 taong gulang na anak na babae at iba pang kaanak. Pero ang kanilang bakasyon,
nauwi sa trauma. Habang nasa pangunahing train station sa Taipei o Taipei Main Station, nang saglit daw na tumakbo ang kanyang 2 taong gulang na anak, isang lalaki ang biglang nanakit dito. To my surprise, biglang may dumaan na tao na binangga siya, tapos hinampas siya. Eh kahit tumakbo ako agad, kaya lang mabilis na mga pangyayari, hinapak-kapakan siya. So, nung nangyari yon, actually I was frozen. Huminto rin ang lalaki at kalaunan nalaman sa ginawang investigasyon kung bakit inatake ang kanyang anak. Ginawa daw niya yun sa daughter ko kasi daw, nainis yata daw siya na tumatakbo siya. Agad naman daw dumating ang tulong pati na ang ambulansya. Agad ding naaresto ang lalaki base rin sa mga news reports ng local media sa Taiwan. Sa loob ng ambulansya maririnig ang iyak ng musmus na nagtamo na pala ng mga galos, pasa at concussions dahil sa paghampas at pag-apak ng lalaking pinaghihinala ang isang local resident sa Taiwan. Nagpaabot din ng paumanhin ng Taiwan tourism officials at nagbigay ng financial assistance na katumbas ng ipinambayad nila sa ospital at ilang tourism assistance sa pamilya. Dumulog din daw sa MECO o Manila Economic and Cultural Office ang magulang ng mga biktima. Pero ayon kay Veronica, hindi raw siya nakakuha ng malinaw na sagot at commitment na talagang maitutuloy ang kaso sa lalaking nanakit sa kanilang anak, pati na rin ang danyos na nais nilang makuha. What I need for the MECO is pre-legal aid assistance for the entire case, to sue the assailant for moral damages, for us to be able to be compensated for the moral damages, for the suffering and the trauma that we are scarred for life as a family. And of course, to make sure that the man will be prosecuted. Ipinarating ng GMA News sa MECO at Taipei Economic Cultural Office ang mga pahayag ng magulang ng biktima ng pag-atake sa Taiwan, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Noong 2025, umabot sa mahigit 630,000 na Pilipino ang bumisita sa Taiwan ayon sa datos ng TECO. Record high ito at ayon noon sa Taiwan, inaasahang mas darami pa ito, lalo't na nanatiling visa-free ang Taiwan para sa mga Pilipino. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Hindi na nga mapaharap sa batas, nakatira pa si Zaldico sa 14 na bilyong pisong halagang apartment sa Paris, France. Ayon yan mismo kay Interior Secretary John Vic Remulla at nakatutok si Marisol Abdurrahman. I'm confident na bago siya matapos yung asylum application niya, makukuha na natin si Saudi. Kasabay ng pagtugis kay Zaldico ang paghahabol din ng oras ng gobyerno para makuha ang kustudiya kay Ko bago pa maaprobahan ang hiling niyang asylum na magiging hadlang sa pagpapauwi sa kanya sa Pilipinas. We're working very hard. Hindi talaga ako tumitigil dyan. Ang pag-asa ay mapanagot si Ko na nakinabang umuno sa mga kickback sa mga flood control projects at nakatira ngayon sa isang 14 na bilyong pisong halaga ng apartment sa Paris, France. He has a house in Champs-Élysées na 10 bedrooms na malapit sa Christian Dior. It's ganito kalaki yung taas yung mga ceiling ng 10 bedrooms. Probably worth maybe $200 million euros yung isang bahay na ganun. So, doon siya ngayon nag-stay? Doon siya ngayon, We can get him in any way we can. Red notice ang Red notice. Sabi ni Remulla, patuloy nilang tinatrack si Zaldico at inaalam ang kanyang whereabouts habang hinihintay ang red notice. Ayon kay Remulla, September pa nung nakarang taon, nag-apply ng red notice alert ang gobyerno laban kay Ko. Pero kung matatandaan hanggang noong Abril, may mga inihabol pang dokumentong inilakip sa application ng Pilipinas para sa Red Notice Alert. Wala pang tugon ang Interpol hanggang ngayon. Do you think his money also works kaya medyo natatagalan ng Red Notice? I don't know that. Hamon ngayong may asylum application na si Ko. Dahil ayon sa website ng Interpol, hindi nila pinaghihimasukan ang mga proseso ng asylum ng mga member country. Nasa isang bansa na rin ang desisyon nito kung pagbibigyan o hindi ang hiling ng isang aplikant. Pag-aamin ni Remulla, siyang nagbigay ng impormasyon sa Pangulo ukol sa pagkakadetain ni Ko sa Czech Republic. He was detained for 36 hours. I was
I was the one who informed the president of his capture. Nagpadala kami ng yung ambassador natin, nearest ambassador to the Czech Republic, pinadala namin kagad to coordinate yung military attaché. Pero huli na raw nang dumating doon ang mga abogado ng gobyerno kasama si Acting Justice Secretary Frederick Vida. May pending application din ng gobyerno para may sama sa Red Notice Alert ng Interpol ang pugante ring si Atong Ang na sangkot naman sa missing Sabongero case. Sabi ni Remulla, muntik na rin sana nilang mahuli si Ang sa Cavite noong nakaraang buwan. Yung pagkain nandoon pa nung tagiting namin nandoon pa. Oo, we were this close to getting him. The person earned 1 billion a day for 2 years. 1 billion a day. Kaya imagine mo ang war chest na dala niya para umikot sa Pilipinas. Every 2 days, ikot lang sila ng ikot. May asylum application din si dating presidential spokesman Harry Roque na may kaso human trafficking sa Pilipinas. Ngayong araw inaasahang malalaman kung bibigyan siya ng asylum ng Austria. Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Samantala, ayon po sa abogado ni Ko na si Attorney Rui Rondain, foolish ang mga sinabi ni Remulla. Hindi raw alam ni Rondain kung nasa Paris si Ko. Sa ibang balita, pinalaga ng ilang kongresista ang mga pahayag na posibleng hindi makonvene ang Senado bilang impeachment court kung merong tumutol. Bago sa Senado, pagbobotohon muna sa Lunes sa plenaryo ng Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Sa nakatakdang botohan sa plenaryo sa Lunes, si House Committee on Justice Chair Representative Jervy Luistro ang magsusponsor sa committee report at resolusyon nagtatakda ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. I will be speaking on everything that happened before the Justice Committee. Of course, the fact that this evidence remains unrebutted even to the date of the plenary vote because the respondent Vice President never answered the allegation of offenses in the impeachment complaint. There might be interpolations and debates and baka sa Monday rin maganap ang voting by the plenary. Sa ngayon, wala pang opisyal na nagpalista, but I understand some of the members are interested to show their support or express their dissent to the results or the decision of the Committee on Justice. Base sa rules on impeachment ng Kamara, roll call vote ang gagawin. Ibig sabihin, isa-isang tatawagin ang mga kongresista at ililista ang kanilang boto. 106 na boto ang kailangan para maiakyat ang articles of impeachment sa Senado. Basta raw makuha ang botong ito, kahit mas marami ang mag-no o mag-abstain, aakyat pa rin daw ang articles of impeachment sa Senado. It doesn't affect the validity or the approval of the articles of impeachment because the Constitution simply requires that at least 1/3 of all the members of the House of Representatives, regardless of how many will say no or how many will abstain. Pagkatapos ng botohan, It will be transmitted as soon as the Secretary General of the Senate is open to receive the articles of impeachment. Kunyari, nag-adjourn kami, inumaga kami, the following day, Monday, the following day, Tuesday, 9 o'clock, pwede nang i-transmit yun ng Secretary General of the House so that the Secretary General of the Senate could receive the articles of impeachment. kinontra naman ni De Lima at Defensor ang pahayag ni Senator Panfilo Lacson na posibleng hindi agad mag-convene ang Senado bilang impeachment court kung ito ay haharangin ng mas maraming senador. It's very clear sa Constitution. It's a constitutional imperative. It's an imperative constitutional process. The Constitution, the language of the Constitution says shall. Hindi ito may. Under the Constitution, there is no reason to block the convening of the Senate as the impeachment court. There are no conditions under the Constitution. Dapat may trial talaga at kung sa palagay ng mga senador ay kailangan nilang i-acquit, edi i-acquit nila sila. Kung kailangan nilang i-convict, edi i-convict nila. But not to block the trial and to avoid your constitutional duty to convene and hold trial and make a decision.
Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Hindi na basta pagsasanay, kundi paghahanda na sa depensa ng Pilipinas ang katatapos lang na balikatan exercises. Binanggit yan ng US Indo-Pacific Command Chief. Sa gitna pa naman ng tensyon sa rehiyon, nakatutok si Chino Gaston. Sa pagsasara kanina ng balikatan military exercises, malaman ang sinabi ni US Indo-Pacific Command Chief Admiral Samuel Paparo. Sabi niya, ang balikatan exercises ay hindi na lamang isang bilateral exercise, kundi para na rin sa paghahanda para idepensa ang Pilipinas sa gitna ng tensyon sa rehiyon. Balikatan 2026 marks a strategic evolution from a bilateral exercise to a full-scale, multinational mission rehearsal for the defense of the Republic of the Philippines. That we're living in a tense, in a dangerous environment with active coercion ongoing, and the Philippines, certainly Philippine fisherfolk, Philippine Coast Guard experience it every day. Not to speak for you, but these are direct threats to the sovereignty, the prosperity, freedom of the Republic of the Philippines. Sa isinagawang Balikatan 2026, nakita ang pagpapakawala sa unang pagkakataon sa bansa ng Tomahawk cruise missile gamit ang Typhoon system ng US military sa Leyte. Gayon din ang pagpapalipad ng dalawang Type 88 anti-ship missile ng Japan Ground Self-Defense Force sa Ilocos Norte bilang bahagi ng isinasagawang balikatan exercises. Dahil dito, binatikos ng China ang Japan. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na tila nakalimutan na ng Japan ang mga pinagagawa nito noong World War II at nagpapadala pa ngayon ng mga sundalo at offensive missiles sa ibang bansa sa kunwari security cooperation. Nilalabag raw ng Japan ang sariling defense-oriented policy at labas na sa self-defense ang kanilang mga ikinikilos. Kaya naman daw lumalabas ang neo-militarism sa Japan na nagiging banta sa kapayapaan sa rehiyon. Hinihingan namin ng pahayag ang Japan tungkol dito. Pero sabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., hindi dapat nakikialam ang China. Wala silang pakialam doon. Alright? I mean, anong pakialam nila? Pakialaman nila sarili nilang bakuran. Pakialam sa nila ng pakialam yung kanilang sariling bakuran, lalo na yung panunupil sa kanilang mga kababayan, hindi nila tinitigilan. Ito, distraction din sa mga kababayan nila, sa mga problema nila. Karapatan at bahagi raw ng territorial defense at deterrence ang pagpayag ng Pilipinas na ipagamit ang mga Japanese surface-to-ship at US Tomahawk missiles. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, asahan na lalong lalawak pa ang susunod na balikatan exercises sa pangunguna ng Squad Nations na kinabibilangan ng Pilipinas, US, Australia at Japan. We'll be meeting as the squad so that we will discuss amongst ourselves how we will move forward in expanding the Balikatan exercise that will not just be focused or just located here in the Philippines. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Pansamantalang sinuspinde ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pangongolekta ng Green Energy Auction Allowance o GEA-all mula sa lahat ng consumer sa bansa. Ayon sa ERC, hindi muna sisingilin ang halos 4 na sentimo kada kilowatt-hour na GEA-all sa bill ngayong Mayo at Hunyo. Layunin nitong maibsan ang dagdag pasanin sa mga consumer sa gitna ng mataas na inflation at epekto ng pandaigdigang ekonomiya. Sakop ng suspensyon ang mga distribution utility, retail electricity supplier at ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ginagamit po ang GEA-all para pondohan ang mga renewable energy project sa Pilipinas. Sa Hunyo, pag-aaralan ng ERC kung kakayanin pa nilang palawigin ang suspensyon. Good evening mga kapuso at Ivo Live Encantadia. Sabay sa pagtatapos ng Encantadia Chronicles Sangre, itatakda ang kinabukasan ng buong Encantadia. Sobrang nasisipangs na nga ang buong cast at ang ilan sa mga dapat abangan sa finale episode mamaya, ichichika ni Aubrey Carampel.
magbalahibo at makapigil hininga ang epic battle ng mga Sangre laban sa puwersa ni Mitena at ni Bathalang Gargan. Natupad na ni Sangre Terra ang kanyang bugna o tadhana na paslangin si Mitena na ginagampanan ni Rian Ramos. Pinaglaban kita hanggang sa huling pagkakataon, Mitena. Salamat, Naya. Emosyonal ang naging pamamaalam ni Mitena na hanggang sa huli ay itinuring na kaibigan si Terra. Amisala Esma, aking kaibigan. Nagpaalam na rin ang karakter ni Gabby Eigenman na si Zaur. Who would have thought? Actually, I was thinking from the get-go pa lang, akala ko isa sa mga Sangre ang papaslang kay Zaur eh. But nabigyan naman ng justice na isang kapwa ni Ave, tapos dati ko pang right-hand man, si Daron. Sepangs is real na raw para naman kay Angel Guardian na gumaganap as Dea. Papalapit ng papalapit. Palungkot ng palungkot yung nararamdaman ko. Lalo na parang ang exciting ng mga episodes ng mga nakaraan. Nararamdaman ko ulit yung same excitement na naramdaman ko nung unang lumabas yung Encantadia. Bittersweet din para kay Diana Zubiri ang pagtatapos ng Encantadia Chronicles Sangre, kung saan gumanap siya bilang ang sinaunang kambaldiwa na si Harahen. Bago yan, orihinal na ginampanan ni Diana ang papel ni Sangre Danaya noong Encantadia 2005. At ang karakter ni Lila Sari noong 2016. Being part of that show, maraming nabago dun sa personal life ko, sa pagiging artista ko. And sana, yung iba rin na naging part of the show, ganun din yung ma-feel nila. Ako, thankful ako na from the start, nandun ako hanggang finish. Sa Great War, nagsakripisyo ang mga OG Sangre na sina Amihan, Perena, Alena at Danaya na nagsanib puwersa para labanan ang itim na brilyante ni Gargan para ipagtanggol ang Encantadia at ang new generation Sangres. Kaya naman, from Sangre to Bathaluman. I think deserving na kami mag-graduate. Oo nga. Parang may Whatever that means. greater purpose na kami. May higher purpose. Sa Encantadia. Yeah. May higher calling kami. Dito talaga mapapakita na sisterhood is stronger than anything. Sa episode mamaya, malalaman kung ano ang magiging kapalaran ni Mira Kate Valdez. Matapos nabuhay muli si Lyra Mikey Quintos at isinilang niya ang bagong Sangre na si Ibrahima. Sina Soldarius at Flamara, may happy ever after din kaya tulad ni Daron at Armea? Dapat ding alamin kung anong sunod na gagawin ni Terra Bianca Umali. Siya na nga ba ang susunod na magiging hara ng Lireo? Siguro ang ina-expect kong growth ni Terra, she will be a woman grounded in her roots without any question. At kung dito na ba talaga nagtatapos ang kwento ng mga Sangre? Malalaman nyo na lang sa mga susunod na eksena, pero excited kaming apat. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz 7 News.